siya ay wala ng katapusan. Ako ang hari! Diba? Ako, iniiwasan ko na pong magbanggit ng mga pangyayari. Kung alam mo na ikaw ay may katapusan, hindi mo kukunin ang buhay ng kapwa mo. Alam mo na iisa lamang ang lumikha sa inyo. Ang Diyos lamang, wala kang karapatang kunin ang buhay ng kahit na sino. Diyos lamang ang pwede kumuha niyan. Praise the Lord! Amen! Ganoon pa man, bakit nga ba nangyayari ang ganoon? Kasi nga naghahangad tayo ng kapangyarihan. Naghahangad tayo ng higit tayo, maging higit tayo kaysa iba. Kaya lamang mali nga ang pamamaraan. Ano? So ganoon pa man, napakabuti ng Diyos, ito ang banal na kasulatan. Sana ang aking hinihiling. Bigyan niyo ng pansin, nandito ang kasagutan doon sa mga humahanap ng karangyaan ng buhay na ito. Pagkatapos mo makuha ang karangyaan, ano pa ba? Kulang pa. Sapagat wala doon ang tunay na kapayapaan. Kapag nasa kung ano ang kapayapaan, hindi mo nahanapin ang karangyaan. Praise the Lord! Amen! Higit pa yan. Payapa ka hindi ka na maghahanap pa na yumaman. Sa totoo lang, desire ng puso ko yumaman. Hindi naman po para sa akin yun. Ang dami kayang kabataan na kailangan mag-aral. Pero marami may pera. Saan nila nilalagay ang pera? Paghanap kayo ng mga lugar na maraming kabataan. Di ba madali lang naman yun, no? Yun nga, yung mga foundation, no? Kaya lang, ganun talaga, no? Ayun pala, putulin ko muna. Sister Nancy, bakit di ka pa umuwi? Bakit pinatagal mo pa? Hindi pa po ako umuwi kasi po nung itong Sabado, kahapon po, nag-provide si God ng pera para ako'y makauwi. Ngayon po, meron naman pong yung kapitbahay namin si nanay. Yun, sabi niya nag-voluntary siya na anong last Sunday, naaya ko na sila. So ngayon, so hindi na ako nagdalawang isip po na umatin ngayon dito kasi mas unahin ko muna si God kaysa sa pangangalan. Amen. Sige po, kahit napatayan siya ng biyanan, babae ba yun namatay? Ay, opo. Babae, no? Kasi ang kamatayan naman talaga dumarating sa buhay ng tao, ano? Tama ang desisyon mo na nandito ka pa at umattend ka. Pero kung ang iyong mga pamilya ay wala pa sa liwanag, ay magkakasala sila kung yung ginawa mo, hindi naging maayos yung pamamaalam mo. Pero ganun pa man, di ba? Sabi mo nga, financial ano. So, okay. Yun po, nandun tayo sa mawawalay tayo sa mga mahal natin sa buhay. Una-una nga lamang yan, yun. Bago dumating yun, yung pinali ng buhay natin dito sa mundo, ang pinakamagandang na ipabaon natin sa kanila ay yung din kanilang pupuntahan. Praise the Lord! Amen! Ang pinakamagandang pabaon natin sa kanila ay yung pag-ibig na magiging yun ang kanilang ticket papasok sa langit. Ha? Kaya tayo mga buhay pa, napakalaki ng ating responsibilidad. Responsibilidad at obligasyon. Para sa mga wala pa sa liwanag. Mahirap. Hindi tayo nila maintindihan. Walang mahirap. Pagkat nagtagumpay na si Jesus. Praise the Lord! Amen! Nandun na tayo ha. Tayo ay templo ng banal na Espiritu. Huwag kayong maguguluhan. Kaya hindi natin naaabot
yung kapuspusan ng banal na espiritu dahil gulong-gulo ang isip natin. Hindi ka mapapanganahanan ng banal na espiritu kung magulo ang isip mo. Focus ka sa Diyos. Huwag sa problema. Kaya nga buong puso't isip. Mapupuspos ka ng banal na espiritu, oras na isubmit mo, buo yung sarili mo. Praise the Lord. Amen. Kaya, sasabihin ko po sa inyo, hindi ko naman po hiningi na tumayo para maging preacher o maging guro o mangaral ng salita ng Diyos. Hindi ko po hiningi. Sabi ko lang po sa Diyos, Panginoon, gamitin mo ako sa paraang gusto mo. Sa paraang alam mo, abagat wala akong alam. Praise the Lord. Amen. Sa totoo lang po. Noong mga nagdaang araw, sapagkat si Jesus nga, ang Holy Spirit nga po, na nagsasalita, hindi ko po control. Okay? Kaya kung ano yung matitigas na lalabas sa bibig ko, hindi ko yun kontrolado. Marami pong tao ang nasasaktan. Ha? Ulitin ko po, hindi ko po kontrolado kung ano man ang bitawan ng banal na espiritu. At ang mga natatamaan nga po ay yung mga tao nga na wala pa rito sa loob. Wala pa sa liwanag. Ano po? Naiintindihan ko po. Walang taong likas ng sama. Puri ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Dahil lamang po sa kung ano-anong mga kadahilanan, kaya nagiging masama o kaya napapasok ang tao sa kasamaan. Wala pong taong likas na masama. Bakit ko nasabing wala? Saan ba tayo galing sa Diyos? Ang Diyos ay mabuti. Praise the Lord. Amen. Ha? Kaya nga lamang po sumasama ang tao dahil naghahangad ng kung ano-ano. Kaya nga po, ako ito. Naramdaman ko po kasi yung sitwasyon na may mga taong natatamaan ang salita ng Diyos. Umaaray. Umaaray po talaga. Hindi lang basta aray. Gusto, sa halip na lumantad at pumunta na doon sa pinanggagalingan ng kanilang naririnig ay lubos pang tumitigas. Ano po? Sa halip na lumambot, lalo silang tumitigas kasi natatamaan sila. So, hindi madali para sa kanila na nasanay na sila ng ganong buhay na aalis pa po. Naiintindihan niyo ba ako? Kapag ang isang mayaman na sanay na po sa kayamanan, ayaw na niyang maging mahirap. At yun po yung nakakalungkot isipin. Ano? Kaya ako po ay instead na magalit, lalo ko pong pagpupursigihan na ipaalam sa kanila na sila man ay taong mabuti rin. Praise the Lord, Amen! Sila! Lahat ng tao ay mabuti! Lahat ng tao ay galing sa Diyos! At kung bakit ka nasadlak sa ganyang kalagayan, na napaiba ka, mayroong kadahilanan. Ano yun? Ikaw ang nakakaalam niya. Kung ang pinili mong buhay ay ang buhay na mapalayo ka sa lumikha sa iyo, sa ginawa ni Eva, napalayo siya, kasama na rin si Adan, na walang kasalanan, nadamay. Ha? Kaya ang magulang na nasa kasalanan at nananatiling nakabaon sa kasalanan ayaw lumapit sa Diyos at humingi ng tawad, maging sa anak ay dalayan. Mana yan ang anak. Mamanahin ang anak ang kasalanan yan. Kapag ang magulang na nakasaddak sa kasalanan, nasa ilalim ng sumpa ng Diyos yan. At yan ay dala hanggang sa kaapu-apuhan.
Yan napakahalaga po ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung walang magpapahayag, paano malalaman ng mga tao na kailangan na nilang bumalik sa Diyos ngayon na? Yan napakahalaga po. Paano ka magiging tagapagpahayag ng salita ng Diyos kung wala kang alam sa salita ng Diyos? Ganoon pa man, kung wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi ka pwedeng isugo basta-basta. Kapagkat hindi madali maging isang alagad ng Diyos. Unang step mo pa lamang, andyan na si Satanas. Tutulak ka na kaagad. Isang step mo pala nakarating ka sa 10 step. Ano kaya ang itsura mo nun? Imagine mo yun. Isang hakbang mo palang tinulak ka ni Satanas. Ano yung itsura mo nun? Nangyari na ba sa inyo yun? Step mo, tinulak ka. Di nakarating ka dun nang hindi mo gusto. Anong itsura mo? Nagpagulong-gulong ka. Di ba? Isang step lang eh. Tinulak ka, hindi gulong-gulong ka. Kapag hindi ka talaga isinugo ng Diyos, nasabihin ko sa iyo, gugustuhin mo na bumitaw. Ha? Kaya yung mga lingkod, kanya-kanya yan. May lingkod na full-time, may lingkod na part-time. Ha? Kasi kailangan maghanap buhay para sa pamilya. Ha? So yung lingkod na full-time, bahala si God dyan. Ano? Ang katuwiran yan? Sino ang nagpapakain sa kanya? Ang Diyos. Sasabihin ng pilosopo. Maraming pilosopo. Paano kakakain kung hindi ka magtatrabaho? Hindi pa ako nagtatrabaho? Ako ay manggagawa ng Diyos. Praise the Lord. Amen.